Magandang umaga mga ka-agri. Ayan. Sa ngayon, ito muna yung status ng sili natin. At nagtanong nga pala mga ka-agri itong si Jeffrey Formoso kung paano daw may estimate yung kung ang nilalagay mo sa isang puno ay isang lata ng sardinas na maliit. Ayan. Maaring ang pina-estimate niya rito mga ka-agri ay yung abono na nilalagay nyo sa may drum. O pwede rin ipinapa-estimate niya mga ka-agri yung tubig na nilalagay sa drum na paghahaluan ninyo ng abono. Yun yung pwede niyang pinapa-estimate, abono o yung tubig. So sasagutin natin yan, pagsasabayin na lang natin yan mga ka-agri. Dito tayo sa lilim, dito natin yan pag-usapan. Bali sa ngayon, ito muna yung status ng sili natin. Ayan, ganyan na yung kalagayan niya. Sa ngayon, sasagutin natin yan mga ka-agri yung katanungan ni Sir Jeffrey Formoso. Kasi pagka nagtitimpla tayo sa isang drum mga ka-agri, binibilang na natin kung ilan yung balde na pwedeng kumasya dito sa may sa may area natin. Halimbawa na lang mga ka-agri, itong sa akin 1,500 na square meter at meron siyang 42 na tudling line. Itong line na to 42. So ini-estimate ko kasi mga ka-agri, yung isang diretsong ganyan, isang balding tubig na 16 liters. So kapag diniligan natin siya ng isang latang sardinas na maliit, isang tudling, isang balding ganon. Ngayon 42 yan, di bale 42 na balde. Ilan ngayon yung ilang balde ba sa isang drum mga ka-agri? Sa isang drum merong 12.5 na 16 liters kayong makukuha. Ngayon itatimes nyo na lang yan. O ilang puno ba to? Ilang hirela? Kung ilang hirela to, yun din yung balde. Ilang balde? Di 42 siya. I-divide nyo ngayon sa yung 42 ngayon na balde, i-divide nyo sa 12.5. Yung lalabas dyan mga ka-agri, yun yung magiging tubig na kailangan ninyo dito. Humigit kumulang yung mga ka-agri, pwedeng magdagdag kayo, pwedeng magbawas kayo ng konti. Pero mas maganda yung susobra ng konti mga ka-agri. Ayan. I-divide nyo lang yung 42 sa may 12.5 para makuha ninyo kung ilang drum ba ang kailangan ninyo sa bawat sukatan na to. Pero dahil naka-drip irrigation tayo mga ka-agri, kapag naka-drip irrigation ka kasi, yung tubig na nilalagay natin dyan, yung halimbawa yung di may drum tayo, kalahating drum lang yung ginagawa natin. Halimbawa sa kalahating drum na yan, tutunawin natin dyan yung abono natin na sasapat naman dito sa may area na to. Halimbawa na lang, paano mo naman may estimate kung ilan yung ilalagay mo ngayon dun sa may kalahating drum? Paano mo may estimate yung abono na sasapat dito? Ngayon ganito yan mga ka-agri. Bilangin ninyo yung bawat row. Sa isang row na ganyan, sa isang hirela, maglalagay tayo dyan halimbawa lang to mga ka-agri, maglalagay tayo halimbawa dyan ng 2 lata ng sardinas na Triple 14 saka 1 lata halimbawa ng sulfate dito sa isang hirela na to. Ibig sabihin, kung 2 lata ng Triple 14 bawat isang hirela, bibilangin nyo yan ngayon. Bibilangin nyo yung bawat linya, kung ilang ganito. So 42 ito, ita-times ko lang sa 2. Di ilan yun mga ka-agri? Ita-times nyo sa 2, di ang dating niyan magiging 84 na lata ng sardinas na maliit. Ayan, ganyan lang siya. Kung wala kayong tibangan, gawin nyo na lang, sukatin nyo 84 na lata ng sardinas na maliit. Ayan, ganyan. Pero sa isang lata ng sardinas mga ka-agri, meron siyang 150 grams. Kung yung 84 na yon na lata ng sardinas na mga ilalagay isasapat dito na Triple 14 ay tumitimbang bawat isang lata ng 150 grams. Pag itinimes nyo yan dun sa may
sa may 84, yung 150 grams per lata, pag itinimes nyo yan sa may 84 na lata ng sardinas, ay ang lalabas dyan mga ka-agri ay 12,600 grams. Yun ang magiging gramo na kailangan natin dito. Kapag i-convert natin yan mga ka-agri sa may per kilo, i-divide nyo yan sa 1,000 grams, ang lalabas dyan mga ka-agri ay 12.6 kilos ang sasapat dito na abono. Ganun lang mga ka-agri, sana naging malinaw sa inyo. Medyo may sikot, maikot ng konti, pero madali lang naman i-estimatein yan mga ka-agri. Ganun lang. Pagka sa calcium din, pag sa calcium naman, halimbawa sa may calcium sa may sulfate naman, yung kukunin nyo yung sulfate nya, kung ilan yung sulfate na ilalagay yun, di 42 ito, di 42 rin to na lata ng sardinas na maliit. O di 42 na lata ng sardinas na maliit, pag dinivide nyo yan sa may, pag tinimes nyo yan kako pala sa 150 grams, ang lalabas dyan mga ka-agri ay 6,300 na gramo. Ibig sabihin pag kinonvert nyo ulit yan sa may per kilo, divide nyo sa 1,000, ang lalabas dyan mga ka-agri ay 6.3 kilos. Yun yung tutunawin nyo ngayon sa may kalahating drum. Ibig sabihin, magtutunaw kayo sa, halimbawa lang ito, sa isang abono sa isang kalahating drum ng 12.6 kilos na triple, saka 6.3 kilos na sulfate. Yun ang tutunawin ninyo. Tapos kung kalahating drum lang yun, kasi sa fertigation mga ka-agri, ayan o, kung sa fertigation kasi hindi sinusukat ang tubig niyan sa fertigation. Kung kaya nyo na i-abono ng i-distribute nyo ng maganda yung abono ninyo, okay na yung kalahating drum. Tapos tunawin nyo na lahat. Kahit gaano pa katapang yan mga ka-agri, kahit gaano kalakas yan, basta itinunaw ninyo, ipinadaan nyo sa hose yan, hindi yan masyadong magdadamdam yung hindi maapektuhan yung halaman ninyo. Kasi nga yung daloy ng abono na matapang, ini-inject niya lang dun sa may tubig, kaya nahaluan pa yun ng tubig ulit, kaya tumatabang na siya. Pagka pumunta rito sa may sili yan, sa may mga tanim ninyo, pag ini-inject ng fertigation yan, tumatabang na siya kasi may kasama na ulit yung tubig, kahit matapang pa yung sinisip-sip ng vacuum ninyo na galing dun sa may drum na may abono. So ayun mga ka-agri, sana na kuha ko sa inyo na ipaliwanag ko ng maayos. Kung medyo malabo mga ka-agri, i-comment nyo na lang ulit kung alin ba doon yung hindi nyo naintindihan. Ngayon, kapag kasi sinagot ko yung comment sa comment ni ka-agri Jeffrey Formoso, yung kapag sinagot ko sa comment section, medyo mahirap talaga, mas mahirap niyang intindihin doon, kaya ginawan ko ng video itong comment dyan na to. Kasi pag sa comment sinagot ko doon, medyo mas mahirap doon na unawain. Mas mahirapan akong magpaliwanag, yun ang ibig ko sabihin. Ayan. So, ayan mga ka-agri, ito na yung sili natin. Ito yung sultan, hanggang dyan sa tulos na yan. Sa tulos na yan. So ayun, ito na yung kalagayan. Magdadamo lang muna tayo mga ka-agri ng konti. Medyo madamo na kasi, pero nakakatuwa mga ka-agri dahil nga ayun, ang dami ng sanga, tapos may bulaklak na, lalabas na yung bulaklak niya. Ayun na mga ka-agri.